Sir, nakapag-usap na po kayo ni VP? She was beside me a few minutes ago, after dinner. Alright, it's good to hear you have dinner together. Sir, ano pong pinayo niyo sa kanya, sir? If there's any po. Na pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon mo. At tumakbo ka ng presidente. At continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am. Ngayon na lang. Of late. Because I think I'm pretty with this kind of problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung mapresidente ka man, sundin mo lang yung style ko at okay ka. Huwag kang matakot, sabi ko, makulong ka. So did you say sundin ang style mo? Oo. Anong particularly, sir, ang style ni PRRD ang gusto niyo makuha po ni VP Sara para mag-be okay talaga? You cannot change the Philippines overnight into a trouble-free country. But you can minimize the misery of the people in the hands of the oppressors and the criminals and all. Pwede mo na rin patayin lahat para isang hearing na naman. Pakinggan po natin itong video ni Tatay Digong. Sakaling mag-stop na po siya sa politika at sabi ni rin niya dito, nakakalungkot, kung sakaling man ay mawala na po siya. Ito po yung bilin niya po sa mga Pilipino, mga kababayan, nakakaiyak po ito. Pakinggan po natin ito. Talagang si Tatay Digong talaga, ito talaga yung presidente na hindi takot mamatay para sa bayan. Pakinggan po natin, ito pala yung mga hindi na ipapakita sa media. Ito yung mga sekreto na itinatago po nila na talagang makatindig balahibo ito, mga kababayan. Magre-react lang po tayo. Viral po ito Talagang may 12K shares po ito. Tapos 2,000 comments. And finally, sumagot na sa mga katanungan at sa mga ginawa sa kanya. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si PRRD. Talagang maiiyak ka po mga kababayan. Ibang-iba talaga si PRRD sa mga naging Pangulo ng Pilipinas. President, hindi ko naman sinasabi minamaliit ko. Pagyayabang yan But it's almost an day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero I take it as part of my political life. Kasi nandyan ay early on nagpasok ako sa gobyerno as a prosecutor that verily as early as ilang taon lang pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay basoman po, will you appear? Again, ma'am. If ever na meron
po talaga kung talagang totoo nga itong warrant of arrest ng mga lumutang. Kung sakaling meron niya talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So, suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time since, as far as I can remember, maaga ako nung ilang years early on, so that to be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, and walang pasikot-sikot. Alright. I have been very frank all these years. Alright. Okay. Sir, aside from this po, sir, meron din pong i-finance sa inyo sa DOJ na inciting to sedition. Unang-una, what's your take on this po, sir, na kayo po ay napailan ng ganito, sir? Is it the sedition ngayon? That's different, sir. Aside from ICC, sir, meron din po, di ba, sir, may pinal din po sa inyo inciting sa DOJ? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specifics, ngayon ko lang nalaman. Yun sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I am ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not there no excuses to give. I offer no apology. I did what I did because to continue, I said I did what I had to do kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early on it for history to make the accurate count. I do not want to judge myself, except that I answer the problem, the questions, whenever it crops up. Alright. Okay. Sir, amidst all these, issues about your, the arrest warrant po ng ICC, pinag-uusapan din po ngayon, syempre, yung impeachment po ni VP. Is it true that are you really going to join his defense panel, Mr. President? In her, rather, defense counsel po. In her defense team. Nakita nyo naman kung gaano katikas ito kahit may edad na si PRRD. Talagang magaling pa rin sumagot ito. Na kahit anong mangyari talaga gagamitin din niya yung kanyang pagkaabogado dito para madepensahan yung kanyang sarili. Kaya mga kababayan, ipag-pray po natin na si PRRD ay makauwi, magkaroon po ng good health. Itong nangyayari sa kanya, sana makalampas siya dito. Alam natin na
Vargas man ito, pero minahal ito ng mga kababayan natin. Minahal ng milyong-milyong mga kababayan natin ito. Marami siyang nagawa na hindi nagawa ng mga ibang presidente. Ito talaga, kamay na bakal talaga na parang isang tatay, mga kababayan, na gustong tumino ang kanyang anak. Parang ganyan lang din tayo na gusto niyang makita ang mga kabataan na maging matino. Hindi yung teacher na malambot, na kahit hindi nagre-review yung kanyang estudyante, okay lang. Hinahayaan lang niya na bagsak. Parang magulang lang din, mga kababayan, para yung anak mo, gusto mong makatapos, hindi mo hahayaan ito na palapalakol ang grade niya, na hindi pumapasok sa school. Kailangan mong disiplinahin. Kung kailangan paluin ito, paluin. Hindi porke pinalo mo, isa ng kalabisan ito. Ganyan din yung ginagawa ni Tatay Digong. Na hindi porke mahigpit siya, ang ayaw lang naman sa kanya yung mga pulburon mga kawatan ang ayaw sa kanya, yung mga korap sa gobyerno. Kaya ayaw nila si Tatay Digong, mga oligarko, mga tinamaan niya nung kanyang panunungkulan. Kaya galit na galit sila. Pero majority ng mga Pilipino talagang gusto si Tatay Digong. Ilan lang yung mga yung mga ayaw sa kanya. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung maka-Marcos ka, maka-DDS ka. Para sa akin, mga kababayan, naging pangulo si Tatay Digong para sa bayan. At gusto ko ring ipaalam sa inyo, mga basher ko, hindi ko kayo inaaway. Wala akong paki kung solid kayo na sa kabila. Hindi nyo mapipilit ang taong bayan na kung ano pinapaniwalaan nyo, yun din ang gustuhin nung mga inaaway nyo sa social media. Ako bilang Pilipino, pabor ako sa pagiging mahigpit ni Tatay Digong, pagiging kamay na bakal niya, kasi nga, nadidisiplina ang mga Pilipino. Marami siyang napapasunod dahil sa kanyang Vargas sa pamamalakad, kasi nga, gusto niyang mabago ang bayan Kaya, yan lamang po ang reaction ko, mga kababayan. Salamat po sa inyo. Yung iba, inaaway ako sa FB. Ina-unfriend ako. Bakit daw maka-Duterte ako? Gusto ko si Duterte nung magagawa nyo. Gusto ko yung kanyang panunungkulan. Hindi nyo mapipilit yung tao. Kung anong paniniwala nyo, yun din ang gustuhin niya. Hindi pwede yun. Respeto lang. Kung anong pinapaniwalaan ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, wag nyong sabihin na away-away na tayo. Wag ganun. Kailangan, respeto pa din. Ang gusto nyo, sundin namin yung mga gusto nyo. Hindi ganun. Hindi nyo pwedeng pilitin ang tao sa mga ginugusto nyo. Ganun yun. Alangan naman, gusto mong mahalin kita, hindi ka naman kamahal-mahal. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Gusto mong magtagal tayo, ang pangit naman ng ugali mo, parang ganun lang 'yun, mga kababayan. So wag niyo nga aawayin yung mga kaibigan niyo, mga kamag-anak niyo, wag niyo i-unfriend sa FB. Kung sino ang gusto nila. Dito ang pinagpe-pray ko lang maging safe si Tatay Digong. Kung talagang may kasalanan siya, managot sa batas. Sa Pilipinas hindi dun sa banyagang hukuman. Kaya salamat po sa inyo. Yan lamang po ang aking bahagi. Mabuhay po. Kung meron akong nasabi na hindi maganda, pasensya na po kayo. Yun lamang po ay aking malayang opinion at pagpapahayag. Salamat po ng marami. I-pray natin si Tatay Digong na maging maayos ang kanyang kalusugan, na makauwi pa hanggang sa huli. Makita natin na makauwi ng bayan natin. Mabuhay po.